Nakatago sa likod ng ngiti ng isang talent manager ang isang madilim na lihim, isang sumpang kumukuha ng kaluluwa ng mga pangarap. Ano ang tunay na nangyayari sa loob ng ahensyang ito? Bakit ang bawat pirma ay nagiging simula ng isang trahedya? Huwag palampasin ang kwentong magpapakilabot sa iyo. At magbubukas ng pinto sa isang mundo ng kulam at misteryo. Tuloy lang at alamin, baka ikaw na ang susunod. Mainit ang hangin sa kubao ng araw na iyon. Naglalakad si Carla papunta sa opisina ng isang talent agency. Nasa ika-4 siyang palapag ng isang lumang gusali. May amoy amag sa paligid, parang luma at hindi nalilinis. Tahimik ang hallway, maliban sa mahinang ugong ng electric fan sa isang bukas na silid. Inabot siya ng matandang receptionist at tinuro ang pinto sa dulo. Si Sir Marco, naghihintay na sa loob, sabi ng babae, halos pabulong. Nang binuksan niya ang pinto, malamig ang aircon sa loob, pero kinilabutan siya agad. Si Sir Marco ay nakaupo sa isang itim na leather chair, nakangiti. Ang ngiti niya ay parang peke, parang may tinatagong lihim. Upo ka, sabi niya, sabay turo sa isang lumang couch. Umupo si Carla, pero nanatiling alerto. Nagsimula ang usapan tungkol sa modeling gig. Maayos ang tono ni Marco sa simula, propesyonal. Pero habang tumatagal, unti-unting nag-iiba ang kilos niya. Magaling ang katawan mo, bulong niya, habang nakatitig sa dibdib ni Carla. Napatayo siya agad, hindi makapaniwala. Hindi iyon bahagi ng usapan, sabi niya, nanginginig ang boses. Tumawa lang si Marco, malamig at bastos. May inabot siyang papel at ballpen. Kung gusto mong sumikat, pirmahan mo to, sabi niya. Lumapit siya, masyadong malapit. Naamoy ni Carla ang pabango niya, matapang at nakakasuya. Parang lason sa ilong. Tumatagaktak ang pawis sa batok ni Carla, kahit malamig ang silid. Biglang bumukas ang ilaw sa kisam, kumikislap-kislap. Parang may presensya sa likod ni Marco. Isang aninong itim, nakatayo, walang mukha. Napaatras si Carla, natigilan si Marco. Ano? Tanong niya, pero hindi niya natapos. May malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Nalaglag ang papel mula sa mesa, parang may dumaan na hindi nila nakita. Napatingin si Marco sa salamin sa dingding. Nandun ang refleksyon ng babae, pero hindi si Carla. Ito ay matanda, nakaputi, may dugo ang mata. Napasigaw si Marco, nanginginig. Bigla siyang napaluhod, hawak ang ulo. Sumisigaw siya ng patawad. Patawad. Hindi gumagalaw si Carla. Nanigas siya sa kinatatayuan niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa ilalim ng mesa, gumapang ang itim na usok. Umakyat ito sa katawan ni Marco, pumasok sa bibig niya. Napaurong si Carla, halos matumba sa takot. Nanghihina ang tuhod niya, pero pilit niyang binuksan ang pinto. Nakasara ito, parang ayaw siyang palabasin. Napalingon siya. Si Marco ay tahimik na ngayon. Nakatitig lang sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na normal. Itim, walang puti. Biglang umilaw ang cellphone ni Carla. May mensaheng pumasok mula sa unknown number. Tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Nangangatog ang kamay niya habang binubuksan ang kandado ng pinto. Pilit niyang binuksan ito habang naririnig ang mababang bulong sa likod niya. Bakit ayaw mo akong pakinggan? Malamig ang boses. Pamilyar pero hindi kay Marco. Mula ito sa boses ng babaeng nakita niya sa salamin. Parang galit, parang sugatan. Nang bumukas ang pinto, tumakbo si Carla. Hindi na siya lumingon. Nagtatakbo siya pababa ng hagdan habang naririnig ang mga yabag na sumusunod. Pagkarating sa labas, hingal na hingal siya. Pero wala na ang gusali. Sa kinatatayuan nito, isang abandonadong lot ang nandoon. May damo, may bakod, pero walang anumang gusali. Napaatras siya, nanginginig. Tiningnan niya ang cellphone niya. Wala na ang mensahe. Ngunit ang huling larawan sa gallery. Larawan niya sa loob ng opisina. Katabi si Marco. At sa likod nila, ang babaeng may dugo ang mata, nakangiti. Itutuloy, umiikot ang paningin ni Carla habang nakatitig sa larawan. Hindi niya maalala kailan ito kuha. Hindi siya kumuha ng selfie. Lalong hindi siya pumayag na tumabi kay Marco. Pero malinaw ang larawan, parang galing sa ibang mata. Napansin niya ang oras sa itaas ng screen.
2:00 ng madaling araw. Ngunit sa paligid niya, maliwanag pa ang araw. Pagtingin niya sa paligid, wala ng mga tao. Tahimik ang kalsada, parang pinatay ang mundo. May malamig na hangin na dumaan muli. May amoy sunog, pero hindi galing sa apoy. Parang sinunog na buhok, parang ritual. Sumikip ang dibdib niya, hindi makagalaw. May bumulong sa tenga niya, mahina, ngunit malinaw. Bumalik ka. Lumingon siya, ngunit walang tao. Tanging anino lang sa tabi niya, pero hindi kanya. Kakaiba ang hugis, mas mahaba ang lieg at may sungay. Bumigat ang katawan niya, parang pinipilit pabalik sa lugar na iyon. Biglang may tumawag sa kanya. Si Mia, kaibigan niya mula pa high school. Carla, nasaan ka? Tanong ni Mia, takot ang boses. Bakit? Sagot niya, halos pabulong. Nakita ka sa Kathy. Pumasok ka sa gusaling na sunog 5 taon na ang nakaraan. Nanlamig ang buong katawan niya. Anong sinasabi mo? Walang building diyan, Carla. Simula pa 2020, sunog na iyan. At si Marco. Patay na siya. Matagal na. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Carla. Sumabog ang tunog ng pagtawa sa tenga niya. Tawa ng lalaki, malalim, masama. At tawa ng babae, basag, galit na galit. Nang tumingala siya, nasa harap na niya ang gusali. Buong buo. May ilaw sa bintana. At sa ika-4 na palapag, may nakasilip sa salamin. Si Marco. Ngunit hindi na siya tao. Ang balat niya ay sunog. Ang mata niya ay apoy. At sa tabi niya, ang babaeng may dugo ang mata, ngayon ay may hawak ng manika. Ang manika ay kamukha ni Carla. May pintusok sa dibdib nito. Napasigaw siya, napaluhod sa sobrang sakit. Parang may humahapdi sa puso niya, literal. Tumingin siya sa dibdib niya. May dugong dumaloy. May bakas ng tusok. At sa tenga niya, may bulong na muli. Hindi ka makakatakas. Isa ka na sa amin. Napadilat si Carla. Nasa loob na ulit siya ng opisina. Sa parehong couch. Si Marco ay nakangiti. At ang kontrata. Nakapirma na. Napalunok si Carla, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya matandaan kung kailan siya pumirma. Pero malinaw sa papel, nandoon ang pangalan niya. Buong buo, sulat kamay niya mismo. Wala siyang maalala. Nilingon niya si Marco. Ngayon, mas malapit na siya. Napansin niyang wala na itong anino. Ang mata nito ay dilaw, parang mata ng pusa. Ngunit walang emosyon. Simula ngayon, sabi ni Marco, mababa ang boses. Isa ka ng alagad. Alagad ng ano? Mumiti lang siya, isang ngiting walang kaluluwa. Tumingin ito sa salamin sa likod ng opisina. Unti-unting nag-iba ang refleksyon ni Carla. Hindi na siya ang nakikita roon. Isang babaeng may itim na mata, walang puti. May nakaukit na mga simbolo sa liig nito. At sa bibig, may tumutulong itim na likido. Napaatras siya, pero hindi siya makaalis. Ang katawan niya ay parang may sariling isip. Humakbang siya pabalik sa mesa. Kinuha niya ang lumang ballpen. At sa harap ni Marco, sinimulan niyang magsulat sa isa pang papel. Hindi niya alam kung anong isinusulat niya. Ang kamay niya ay parang ginagabaya ng kung anong puwersa. Mga salitang hindi niya alam. Mga simbolong tila sinauna. Pagkatapos, napunit ang papel sa gitna, kahit hindi niya ginagalaw. Umuga ang silid. Nagliyab ang paligid ng kulay berde. Ang kisame ay nagkaroon ng mga bitak. May sumisigaw sa labas ng pinto, boses ng maraming tao. Ngunit sabay-sabay walang maintindihan. Nagtayuan ang mga buhok sa batok ni Carla. Parang may dumaan sa loob ng katawan niya. Isang malamig na enerhiya, mabilis, mapait. Tumingin si Marco, ngayon ay pawis na pawis. Hindi dapat ikaw ang napili, sabi niya, halos pabulong. Anong ibig mong sabihin, sigaw ni Carla. Dapat ibang kaluluwa ang tinawag namin. Hindi ikaw. Hindi ang katawan mo. Hindi ang dugo mo. Nag-iba ang mukha ni Marco. Para siyang natutunaw. Ang balat niya ay nagkakahiwa-hiwalay. May gumagapang na mga insekto sa liig niya. At sa bawat kagat nito, may lumalabas na itim na usok.
Napuno ng sigaw ang silid. Sigaw ni Marco. Sigaw ng mga kaluluwang nakakulong sa kontratang iyon. At sigaw ni Carla. Na ngayoy hindi na boses niya. Ang sigaw ni Carla ay malalim. Parang mula sa ilalim ng lupa. Parang hindi boses ng tao. Tumigil ang oras sa loob ng silid. Napatigil si Marco sa paggalaw. Nakatitig siya kay Carla, nanlalaki ang mata. Hindi katao, bulong niya, halos hindi marinig. Biglang may pumutok na ilaw sa kisam. Nalaglag ang mga frame sa pader. Nanginig ang mga upuan, parang mailindol. Ang katawan ni Carla ay unti-unting tumayo. Pero ang galaw niya ay hindi normal. Parang manika na hinihila ng PC. Ang mga daliri niya ay nanigas. Ang mga mata niya ay naging puti, walang itim. Tinawag mo ako, sabi ng boses. Ngunit hindi na ito si Carla. Isa itong nilalang na matagal nang nakakulong. Hinukay mo ang pangalan ko gamit ang dugo ng inosente. Patawad, iyak ni Marco. Hindi ikaw ang gusto ko. Gusto ko lang ng kasikatan. Gusto ko lang ng kapangyarihan. Hindi ka na makakauwi, sagot na nilalang. Ang kaluluwa mo'y sa amin na. Pilit tumakbo si Marco. Binuksan niya ang pinto. Ngunit wala na ang hallway. Tanging itim na kadiliman. Parang walang hanggan, walang dulo. May mga kamay mula sa dilim. Nakaabot. Nakahila. Wag, sigaw ni Marco habang kinakalagkad siya. Sinubukan niyang kumapit sa gilid ng pinto. Ngunit natunaw ang kamay niya sa bawat haplos ng mga nilalang. Hanggang sa tuluyan siyang nawala sa kadiliman. Muling natahimik ang opisina. Ang ilaw ay bumalik sa normal. Ang papel sa mesa ay naging abo. At si Carla ay nakatayo pa rin. Ngunit wala ng Carla sa loob. Tanging ang nilalang na matagal nang ginising. Lumapit ito sa salamin. Tiningnan ang sariling refleksyon. Ngumiti. Sa koridor ng gusali may narinig na tunog. Mga yabag. Isang bagong aplikante. Isang bagong pangarap. At sa loob ng opisina. Naghihintay ang bagong talent manager. Tahimik ang koridor habang papalapit ang bagong aplikante. Sila yan, 21, galing sa probinsya. Bit-bit ang brown envelope na may mga headshot at resume. Nakangiti siya, puno ng pag-asa. Hindi niya alam na patay na ang dating manager. At ang nakangiting babaeng sasalubong sa kanya ay hindi tao. Paglapit niya sa opisina, napansin niyang bagong pintura ito. Malinis, moderno, at may karatulang kinauharing, female models only. Pinindot niya ang door knob, unti-unting bumukas ang pinto. Sa loob, malamig ang aircon. Mabango ang silid, amoy jasmine. Nakatayo sa gitna si Carla, o ang katawan ni Carla. Nakangiti ito, bihis ng puting blazer. Maupo ka, Liane, mahinahong sabi niya. Agad siyang naupo, hindi alam ang nararamdaman. May kakaiba sa mata ng babae. Parang walang emosyon. Parang nakangiti ang labi, pero hindi ang mga mata. Handa ka na ba? Tanong ni Carla. Opo, sagot ni Liane, medyo kabado. Kinuha ni Carla ang ballpen at ang kontrata. Basahin mo muna bago pirmahan, sabi niya. Ngunit may tono sa boses niyang parang inaakit. Mahinahon. Malalim. Binuksan ni Liane ang papel. Nakasaad doon ang tipikal na detalye ng trabaho. Modeling gigs, photoshoots, endorsements. Ngunit sa ibaba, may bahagi ng kontratang nakasulat sa kakaibang wika. Parang sinaunang baybayin. O mas masahol, parang mga simbolong galing sa ibang mundo. Bakit ganito ang ibang parte? Tanong ni Liane. Ngumiti si Carla. Design lang yan. Artistic. Nang hawakan ni Liane ang ballpen, may dumaan na malamig na kuryente sa daliri niya. Napasinghap siya, ngunit hindi niya binitawan. Ang dulo ng ballpen ay tila humihinga. Bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Pipirma na siya. Ngunit biglang tumulo ang dugo mula sa ilong niya. Napatigil siya, gulat. Oh, normal lang yan, sabi ni Carla, hindi tumatayo. Simula lang yan ang pagtanggap mo. Tumingin sila yan sa mata ng babae. At doon niya nakita. Sa loob ng mata ni Carla, may gumagalaw.
Parang maliit na nilalang may sungay na kangisi. Bumalik si Lian sa papel. Ngunit sa halip na pangalan niya, may nakaukit ng ibang pangalan sa lagda. At iyon ay pangalan ni Carla. Napaatras siya, nanginginig. Anong klaseng ahensya ito? Tanong niya. Ngumiti si Carla. Ang ngiti ay lumawak, lagpas sa pisngi. Ang ahensya ng mga nawawalang kaluluwa. Biglang nagsara ang pinto. Naging itim ang paligid. At ang huling narinig sa silid ay sigaw. At pagtawa. Ang sigaw ni Liane ay naputol bigla. Parang sinakal ng hangin mismo. Wala nang maririnig mula sa loob ng opisina. Tahimik. Muli, bumalik ang lahat sa normal. Sa labas, dumaan ang janitor. Napatigil siya sa harap ng pinto. Tiningnan ito ng matagal, kunot noo. Ilang beses na niya itong nakita. Pero ayon sa building records, wala dapat opisina sa kwartong iyon. Tinangka niyang buksan ang pinto. Pero selyado ito, parang bahagi lang ng pader. Siguro nagkakamali lang ako, bulong niya sa sarili. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagwawalis. Hindi niya napansin ang liwanag sa ilalim ng pinto. Sa loob, muling nagbago ang anyo ni Carla. Ngayon suot niya ang damit ni Liane. Bata ulit ang mukha. Presko, inosente. Isang bagong mukha para sa bagong biktima. Umupo siya sa harap ng salamin. Kinuskos ang labi ng pulang lipstick. Isang nilalang ang lumitaw sa likod niya sa refleksyon. Walang mukha, ngunit may daan-daang mata sa katawan. Isa pa, sabi nito, sabay haplos sa balikat niya. Isa pa, ulit ni Carla, ngayon ay tinig na lalaki at babae ng sabay. Nagbukas siya ng laptop. Binuksan ang agency profile sa social media. At pinindot ang key post job ad. Angry accepting CV talents. Women and I experience needed. Year opportunity. Fast fame. Ilas money. At habang naghihintay siya ng bagong aplikante, muli siyang humiti sa salamin. Sa likod niya, dumami ang mga refleksyon. Lahat ng mga babaeng dati niyang katawan. Lahat ng mga kaluluwang hindi na nakalabas. Nakangiti. Nagmamasid. Naghihintay ng kasunod. Isa-isang kumurap ang mga refleksyon sa salamin. Parang buhay. Parang gustong makawala. Pero alam nilang walang labasan. Walang daan pabalik. Sa labas, nagbukas ang elevator. Isang bagong babae ang bumaba. Tila pagod galing sa audition. Si Therese, bagong salta mula Visayas. Bitbit ang pangarap at isang payak ng ngiti. Nakatingin siya sa screen ng cellphone. Nakita niya ang ad ng agency. May 500 shares, puro positibong komento. May litrato ng T. Carla, maganda, mabait ang mukha. At ang caption, "She changed my life forever." Pumasok si Therese sa hallway. Hindi niya alam kung anong silid ang pupuntahan. Pero kusa siyang hinihila ng paa niya. Parang may puwersang umaakay. Hanggang sa huminto siya sa harap ng pintong kulay itim. Walang label. Walang numero. Ngunit pakiramdam niya, ito na iyon. Bahagyang kinatok niya ang pinto. Bumukas ito, mag-isa. Sa loob, malamig. Tahimik. Nandoon si Carla, ngayon ay nasa anyo ni Liane. Therese, inaasahan ka na namin, sambit niya, walang galak, walang emosyon. Napakunot noo si Therese. Paano niya nalaman pangalan ko? Ngumiti si Carla. Tayong lahat ay may kapalarang sinusunod. At muling lumabas ang kontrata. Mula sa drawer na hindi niya binuksan. May ballpen. May espasyo para sa pirma. At habang binabasa ni Therese ang papel, ang mga refleksyon sa salamin ay kumilos. 1, 2, 3, sabay-sabay silang ngumiti. Isa na namang pangarap ang papasok sa bitag. Isa na namang katawan ang magiging lalagyan. At sa bawat pirma, lumalalim ang ugat ng dilim. Sa lungsod na hindi nakapapansin, ang ahensya ay mananatiling bukas. Bukas sa mga nangangarap. At sa mga handang ibenta ang kaluluwa. Kapalit ng isang kasinungalingang tinatawag na tagumpay. Umupo si Therese sa upuang inialok sa kanya. Mabigat ang hangin sa paligid, parang may amoy na hindi niya maipaliwanag.
Amoy insenso, ngunit may halong bagay na bulok. Ngunit hindi siya alintana, mas nangingibabaw ang excitement. Siguro ganito talaga sa mga high-end na agency, bulong niya sa sarili. Habang hawak ang ballpen, muling tumingin si Darius kay Carla. Sigurado po ba kayong legit ito? Tumango si Carla, mabagal at sabay ang pagtaas ng kaliwang sulok ng labi. Mas legit pa sa lahat ng pinangarap mo. At saka muling itinuro ang espasyo para sa perma. Napatingin si Darius sa papel. Hindi na niya nabasa ang mga simbolo sa ibaba. Hindi dahil sa malabo, kundi dahil biglang parang umiikot ang mga letra. Parang nagsasayaw, parang may sariling buhay. Namumuo na ang pawis sa batok niya. Ngunit hindi niya binibitawan ang ballpen. Hindi niya kayang ipaliwanag. Pero parang may nagtutulak sa kanya na ituloy. Parang kung hindi niya pipirmahan, may masamang mangyayari. Ibinaba niya ang dulo ng panulat. Isang patak ng dugo ang tumulo mula sa kanyang ilong. Tumama sa papel at agad itong sinipsip ng tinta. Ang ballpen ay sumiklab ng kaunting liwanag. At kusa nang gumalaw ang kamay niya. Sinusulat ang buong pangalan niya. Gamit ang sulat kamay niya. Ngunit wala siyang kontrol. At sa mismong sandaling matapos ang huling letra, nanginginig ang buong opisina. Nagsara ng kusa ang mga bintana. Namatay ang ilaw. At sa sulok ng silid, muling lumitaw ang nilalang. Walang mukha, puro mata, puro ngiti. Napahawak sa dibdib si Darius. Ang sakit di. Parang tinutusok ang puso niya mula sa loob. Tumingin siya kay Carla. Ngunit iba na ang anyo nito. Ang balat ni Carla ay basag na parang ceramic. Sa ilalim nito may umaalon na itim na usok. Welcome, Darius, sabi nito. Ngunit ang boses ay boses na ng daan-daang babae. Ngayon, isa ka na sa amin. Tumakbo si Darius, pilit binubuksan ang pinto. Pero hindi na ito nagbubukas. Ang sahig ay naging parang putik. Bumabaon ang paa niya, mas mabilis sa bawat galaw. At sa huling sandali, bumukas ang kanyang bibig para sumigaw. Ngunit imbes na tinig, isang usok na itim ang lumabas. At sa harap ng salamin, isa pang bagong refleksyon ang lumitaw. Umiti ito bago nagsalita. Susunod ka na. At sa labas ng gusali, isang bagong babae ang naglalakad papalapit. Dalang-dala ang pangarap. At walang kaalam-alam sa ahensyang hindi kailanman nagsasara. Ang bagong dating ay si Mariel. 18 lang, sariwa sa lungsod. Tila bituin ang mga mata habang nakatingala sa matataas na gusali. Bitbit ang maliit na bag, isang printed na biodata, at ang kanyang pangarap. Nakita niya ang lumang poster na nakatape sa poste. Casting call. Instant fame awaits. Female talents needed urgently. May greet code. May address. At may mukhang pamilyar ang larawan ni Carla. Na ngayon ay si Leanne, na ngayon ay si Darius. Naakit si Mariel. Naglakad siya sa direksyon ng gusali. Habang papalapit, tila may malamig na simoy ng hangin na bumalot sa kanya. Nagtaasan ang balahibo niya sa batok. Pero binaliwala niya ito. Baka aircon lang galing sa loob, sabi niya sa sarili. Pumasok siya sa lobby. Tahimik. Walang receptionist. Pero naka-on ang elevator. Pindot siya ng floor 6, ang address sa poster. Sa pag-akyat, naramdaman niya ang pagbabago sa liwanag. Parang unti-unting humihina ang kulay ng mundo. Ang elevator ay tila lumalalim sa ilalim ng lupa, hindi pa akyat. Pero hindi niya namalayan. Hanggang sa bumukas ang pinto. Walang ibang palapag. Isang hallway lang, mahaba, tahimik, madilim. Sa dulo, isang itim na pinto. Walang karatula, walang numero. Pero tila may bulong na tumatawag sa kanya. Lumakad si Mariel, dahan-dahan. Sa bawat hakbang, parang lumalakas ang pintig ng puso niya. Parang may mga matang nakatitig sa likod niya. Pero paglingon niya, wala. Tahimik. Wala ring hangin. Nang hawakan niya ang door knob. Mainit ito, hindi dahil sa araw. Kundi parang may nilalang sa kabila na nag-aapoy. Bumukas ang pinto, kusa. At nakita niya ang isang babae sa loob, nasa likod ng mesa. Nakangiti. Suot ang puting blazer.
Hi, Mariel, sabi nito. Alam kong darating ka. Napaurong si Mariel, bahagya. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Lahat ng pangarap ay sinusundan ng mga anino, sagot ng babae. At muling inilahad ang kontrata. Parehong ballpen. Parehong amoy ng silid, jasmine at bulok. Sa salamin sa likod, 3 babae ang nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakangiti lang. At sa gitna nila, may bakanting espasyo para sa susunod. Napako ang tingin ni Mariel sa salamin. Para siyang hinihipnotismo. Hindi niya maalis ang mata sa 3 babae. May kakaiba sa kanila. Pamilyar ang mga mukha, pero wala ni isa mang buhay sa mga mata. Parang larawan ng mga patay. Parang mga manikang iniwang nakatayo. Napakagatlabi siya, napapansin ang lamig sa loob ng silid. Malamig na parang nasa loob ng kabaong. Tumindig ang balahibo niya sa braso. Mariel, ulit ng babae sa mesa. Na ngayon ay unti-unting nagbabago ang anyo. Ang buhok nito ay humahaba. Ang balat ay pumuputi tapos nangingitim. Ang mga mata ay unti-unting nawawala ang iris. Nakita ni Mariel ang kontrata. Walang pangalan. Walang detalye ng trabaho. Tanging isang espasyo para sa lagda. At ang mga simbolo sa ibaba na tila kumikilos. Kumikinang ang tinta. Sumasabay sa tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay may humahawak sa kanyang balikat. Kahit mag-isa lang siya sa silya. Nagsimula siyang manginig. Hindi po ito normal, bulong niya. Tumayo siya mula sa upuan. Ngunit ang upuan ay tila kumapit sa kanya. Parang may ugat na umikot sa kanyang binti. Pilit siyang hinila pabalik. Mabilis siyang lumingon sa pinto, sarado na. Nawawala na ang handle. Ang buong dingding ay naging itim, parang nabubura. Gusto ko na pong umalis, sabi niya, nanginginig. Ngunit ang babae sa mesa ay hindi sumagot. Tumayo ito. Ang ngiti ay hindi nangiti, isang panghalip na banta. Bumitaw ng mahina ngunit matinis na tawa. Lumapit kay Mariel, hakbang kada hakbang. Habang ang salamin sa likod ay gumagalaw. Ang mga refleksyon ay hindi na sumusunod kay Carla. Isa sa kanila ang naglakad palapit mula sa loob ng salamin. Lumabas ito parang lumusot sa manipis na belo. Tumayo ito sa tabi ni Mariel. Hawak ang ballpen, isinaksak sa kamay niya. Napahiyaw si Mariel. Dumugo ang palad. At ang dugo ay kusa ng bumagsak sa kontrata. Nagmarka ng perma kahit hindi niya sinulat. Napaatras siya, nanginginig, habang unti-unting lumulubog ang katawan niya sa sahig. Parang nilulunod ng itim na tubig mula sa ilalim ng lupa. Huling sigaw niya ay nabalot ng bulong. At ang huling nakita niya ay ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Ngumiti. Tumingin sa kanya. At pinalitan siya. Ang refleksyon ni Mariel ay dahan-dahang bumangon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamlam. Parang walang kaluluwa. Parang isang manika na walang buhay. Ngumiti ito, malamig at walang awa. Lumakad ito palabas ng silid. Habang ang katawan ni Mariel ay nakahiga na lamang sa sahig. Parang bato, parang patay. Sa likod ng salamin, ang tunay na Mariel ay nakulong. Nakatitig sa mundo na hindi niya makapasukan. Sa hallway, may bagong babaeng dumating. Ang bagong mukha, ang bagong pangarap. Siya si Althea. Hindi niya alam na ang ahensyang ito ay walang katapusan. Sa bawat pintuan na bubuksan, may ibang kaluluwa ang nakakulong. At sa bawat lagda na pipirmahan, isang buhay ang mawawala. Ang kwento ng i-manyakis na talent manager ay hindi matatapos. Patuloy itong umikot. Patuloy itong naghahanap ng bagong biktima. At sa likod ng ngiti ni Carla, ay isang madilim na lihim, na kailanman ay hindi dapat malaman. Sa likod ng madilim na lihim, may isang pader na walang tao ang nakakakita. Doon nagtitipon ang mga kaluluwa ng mga nawala. Nagbabantay, naghihintay, nagmamasid. Ang mga mata nila ay nagliliwanag sa dilim. Hindi sila maituturing na mga tao. Ngunit hindi rin mga hayop. Sila ay mga anino ng mga pangarap na nilamon ng ahensya. Isang gabi, may narinig na mga yabag mula sa sulok. Dumating ang isang matandang babae, balot sa puting damit.
Siya ang orihinal na talent manager. Ngunit matagal nang nawala, nabalot sa kulam. Ang kanyang mga kamay ay lumundag sa hangin. Nagbitaw siya ng mga salita sa isang di maintindihang wika. Dahan-dahang nagsimulang magliwanag ang buong silid. Ang mga kaluluwang nakakulong ay nagsimulang magtagumpay. Ngunit ang kapangyarihan ng ahensya ay malakas. Hindi basta-basta nila maiiwasan ang kapalaran. At habang umiikot ang mundo, ang ahensya ay patuloy na nagbubukas ng pinto. Para sa mga susunod na magiging biktima. Para sa mga bagong pangarap na bubuksan. At sa bawat pintig ng puso. May tinig na nagbubulong. Pirmahan mo. Ang tinig ay sumalubong sa dilim. Humahaplos sa balat ni Mariel na parang malamig na hangin. Sa kanyang isipan, parang may kulam na nagsisimula. Ang bawat salita ay isang sumpa, isang tanikala. Naramdaman niyang unti-unting nabubuo ang isang anino sa loob ng kanya. Isang madilim na puwersa na kumokontrol sa bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng walang kabuluhang liig. Parang isang marionete na ginagabayan ng di nakikitang mga kamay. Mula sa likod ng salamin, narinig niya ang bulong ng mga naunang biktima. Nandito na kami, kasama ka na di. Hindi na siya makalaban, hindi na siya makalabas. Ang ahensya ay hindi isang ordinaryong kumpanya. Ito ay isang bahay ng mga kaluluwang nagdurusa, isang bitag na walang bakod. Kung saan ang pangarap ay naging patibong. At ang bawat pirma ay isang ikulong walang katapusan. Habang lumalalim ang gabi, ang bagong refleksyon ni Mariel ay patuloy na ngumiti. At sa bawat hagod ng hangin sa kalsada sa labas, parang may mga mata ang nakatingin. Naghahanap ng susunod na lalaglag. Sa dilim ng gabi, naglalakad ang mga anino ng mga nawalan. Sila ang mga boses na hindi mo maririnig. Mga matang laging nakamasid, naghahanap. Sa bawat kanto, sa bawat sulok, may mga matang nagbabantay. Nakatago sa likod ng ngiti ng mga tao. Sa likod ng mga pader na mailihim na daan. At sa isang madilim na kwarto. Isang bagong kontrata ang inilalabas. Handang pirmahan, handang tanggapin. Isang alok na hindi mo matatanggi. Para sa mga pangarap na naghihintay. Sa mga batang umaasa. Ang ahensya ay bukas palagi. Naghahanap ng bagong kwento, bagong biktima. At sa huli, ang kwento ay paulit-ulit. Hindi matatapos. Dahil sa mundo ng pangarap. Minsan, ang pinakamadilim na lihim ay nakatago. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalye, may isang batang babae ang dahan-dahang lumapit. Bitbit ang kanyang mga pangarap at pag-asa. Hindi niya alam ang nakatago sa loob ng gusaling iyon. Ang hangin ay malamig. At ang mga anino ay tila sumasabay sa kanyang mga hakbang. Sa bawat pitik ng puso niya, parang may tinig na bumubulong. Pirmahan mo. Ngunit ang mga matang nagmamasid ay walang awa. At ang ahensya ay patuloy na naghihintay. Handang tanggapin ang susunod na biktima. Sa kwento ng maraming lihim at sumpa, ang batang babae ay huminto sa harap ng pinto. Nilingon niya ang paligid, malamig ang simoy ng hangin. May mga matang tumitingin mula sa kadiliman. Parang mga aninong naghihintay ng kanilang susunod na kasama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pinto. Hindi ito nagbukas sa unang subok. Ngunit sa ikalawa, unti-unting bumukas, parang kusang bukas. Sa loob, naramdaman niya ang bigat ng hangin, ang amoy ng insenso at kahalumigmigan. Isang tinig ang tumawag mula sa loob. Halika, anak, pumasok ka na. Hindi niya nakita ang pinanggalingan ng tinig. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi ito basta tawag. Ngunit kahit gaano man siya natatakot, ang pangarap na matupad ang nagtulak sa kanya. At sa paglakad niya papasok, hindi niya alam na pirma na ang kanyang nilalagdaan. Sa likod ng pinto, isang bagong kwento ang nagsisimula. Isang kwento ng pangarap, takot at sumpa. Na muling bubuksan ang pinto ng ahensya. Na patuloy na naghahanap ng bagong biktima. Sa bawat hakbang niya sa loob ng madilim na kwarto, naririnig niya ang mga bulong na pumapalibot. Parang mga sigaw ng nakaraan, mga kwento ng mga nawala. Na nagbabala ngunit hindi niya maiwasang sundan. Ang mga ilaw ay unti-unting nagdidilim. At ang mga anino sa paligid ay nagiging mas malapit. Tila mga kamay na handang sumaklob.
At ang hangin ay humahaplos sa balat niya na mailamig ng kamatayan. Napatingin siya sa mesa, kung saan nakalatag ang kontrata na puno ng mga kakaibang simbolo. At isang ballpen na naglalabas ng pulang liwanag. Tila naghihintay na lagdaan ng isang buhay. Sa gitna ng pag-aalinlangan, nanginig ang kamay niya. At sa isang iglap, ang pirma niya ay naging tanda ng sumpa. Isang sumpa na magtatali sa kanya sa madilim na kwento, na hindi niya na makakalayas. Habang bumababa ang tinta sa papel, nararamdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang katawan. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. At unti-unting pumipigil sa kanyang hininga. Sa salamin sa harap niya, nakita niya ang sariling imahe. Ngunit ang mata ay nagiging itim, walang kislap. Ang ngiti ay naging mapang-akit, ngunit walang kaluluwa. At sa likod ng kanyang refleksyon, may isang anino na dahan-dahang lumalapit. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga naunang biktima ay naroroon. Nakatitig, naghihintay, handang tanggapin ang bagong kasama. At sa bawat pintig ng puso niya, narinig ang isang tinig. Maligayang pagdating. Sa pag-ikot ng oras, tila tumigil ang mundo ni Althea. Ang kanyang paligid ay nagmistulang isang walang hangganang gabi. Ang mga anino ng mga naunang biktima ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinahaplos ang kanyang balikat, ang kanyang mukha, ang kanyang puso. Hindi niya maalis ang tingin mula sa salamin. Doon nakita niya ang sarili niyang anyo, ngunit hindi siya iyon. Parang isang estranghero na boses ang nagmamay-ari. At sa mga mata ng refleksyon, siya ay nagdurusa, nakakulong. Hindi ka na makakaalis, bulong ng mga anino. Dito ka na mananatili kasama namin sa kwento ng ahensyang walang katapusan. At habang ang kanyang katawan ay nagiging malambot, ang tunay na Althea ay unti-unting naglalaho. Nawawala sa mundo ng mga buhay. At nagsisimula ang bagong yugto ng kwento. Kung saan ang ahensya ay naghahanap ng bagong pangarap. Nahaharap sa sumpa, sa takot, sa dilim na walang katapusan. Sa pagdaan ng mga araw, ang gusaling iyon ay patuloy na tahimik. Ngunit sa loob, ang mga anino ay masigla. Naghahanda para sa susunod na darating. Isang bagong mukha ang lumitaw sa lansangan. Si Miguel, isang batang may pangarap ding kumislap. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit tinahak niya ang landas papunta sa ahensya. Ang hangin ay malamig sa kanyang pagpasok. At ang amoy ng insenso ay sumalubong sa kanya. Parang isang paanyaya na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa bawat hakbang ni Miguel, ang mga pader ay parang humahigpit. At ang mga mata sa madilim na sulok ay sumusunod. Handang muling isara ang pintuan ng pangarap. At simulan muli ang kwento ng kulam. Ng kwento ng ahensyang walang katapusan. Na kumukuha ng mga kaluluwa. Sa ilalim ng maskara ng pag-asa at tagumpay. Ngunit bago pa man makarating si Miguel sa huling silid, narinig niya ang mga bulong na tila nagmumula sa mga dingding. Bumalik ka, sabi ng isang boses, malamig at malalim. Ngunit ang kuryosidad niya ay mas malakas kaysa takot. Pumasok siya sa isang maliit na kwarto sa gilid. Kung saan may mga lumang litrato ng mga naunang talento. Mga ngiti na ngayon ay mistulang naglalaman ng kalungkutan. May mga pangalan na unti-unting nabura sa mga sulok. Sa gitna ng kwarto, isang luma at maliit na kahon ang nakabukas. May mga alahas, papel, at mga bagay na may kakaibang enerhiya. Nakita ni Miguel ang isang maliit na anting-anting na kumikislap. Parang ito ang susi sa mga misteryong bumabalot sa ahensya. Ngunit sa pag-abot niya dito, naramdaman niya ang biglaang lamig sa likod niya. At isang anino ang dumulas mula sa dilim. Hinawakan ang balikat niya ng mahigpit. At sinabi, hindi ka dapat nandito. Nagulat si Miguel sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang balikat. Lumiko siya ng dahan-dahan, ang mga mata niya ay pumupuna sa dilim. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon, may kakaibang ningning sa mga mata. Umalis ka na bago maging huli ang lahat, sabi nito na may bigat ng babala. Ngunit hindi natakot si Miguel. Sa halip, tumindig siya ng buong tapang at nagtanong. Ano ang nangyayari dito? Bakit maraming nawawala? Ano ang sikreto ng ahensyang ito? Ngumiti ang matanda, parang mailungkot at galak na magkasabay. Ito ay isang sumpa na nagsimula noong unang panahon.
Isang kasunduan sa mga nilalang na hindi mo maintindihan. Kung saan ang pangarap ay ipinagpapalit sa kaluluwa. Pinunasan ng matanda ang alikabok sa lumanyang Amerikana. At inabot kay Miguel ang isang maliit na kahon. Kung talagang gusto mong malaman, buksan mo ito. Ngunit mag-ingat dahil ang katotohanan ay hindi laging magaan. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang kwaderno na may mga pahina na dilaw na. May mga sulat at guhit na tila mga panalangin at sumpa. Bawat linya ay naglalaman ng mga pangalan at petsa ng mga nawala. Napatingin siya sa matandang lalaki na may mga matang puno ng pagdadalamhati. Ang kwaderno na ito ang talaan ng lahat ng nalugmok. Mga pangarap na hindi na nabuo, mga buhay na nawala. Paano ko maaalis ang sumpa? Tanong ni Miguel. Ngumiti ang matanda ng bahagya. Ang susi ay nasa puso mo. Ngunit hindi ito madali, kailangan mong harapin ang madilim na katotohanan. Habang nagsasalita ang matanda, nagsimula ang mga anino sa paligid na gumalaw. Lumapit sila kay Miguel. At ang kwento ng ahensya ay muling nabuhay. Handang ipaglaban ang susunod na kwento. At handang sumulat ng bagong sumpa. Si Miguel ay huminga ng malalim. Hinawakan ang lumang kwaderno ng mahigpit. Alam niyang hindi madali ang laban na haharapin. Ngunit ito ang kanyang tadhana, ang paglaya sa sumpa. Dahan-dahang inilagay niya ang mga pahina sa mesa. At sinimulang basahin ang bawat pangalan at kwento. Pinangako niyang hindi siya magiging susunod. Hindi siya magpapadala sa dilim ng ahensya. Sa unang liwanag ng umaga, lumabas siya ng gusali na may bagong tapang. Ang madilim na kwento ay bahagi na ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, dala niya ang pag-asa ng pagbabago. Ang ahensya ay mananatiling lihim. Ngunit may isang tao na handang labanan ito. Si Miguel, ang tagapagdala ng liwanag, na magwawakas sa kwento ng mga nawala. At sa bawat hakbang niya sa daan, ang mga anino ay unti-unting nawawala. Dahil sa puso ng isang tao, nagsimula ang tunay na paglaya.